gusto lang sana akong ibahaging kwento sa inyo tungkol sa karanasan ng lolo ko. Bali tatay po siya ng mama ko. Hindi po siya umiinom o kaya'y naninigarilyo. At dahil sa masipag naman at hindi niya kinakalimutan yung kanyang mga obligasyon sa kanyang pamilya, kung kaya hinahayaan na lang rin ng lola ko. At palagi naman po itong nananalo. Minsan nga, nang dalhin nila si lolo sa bahay namin sa Maynila, ay sinubukan ito ng papa ko. Nagsabong sila sa Mandaluyong cockpit. At lahat ng sinabi ng lolo ko na pustahan ng tatay ko ay nanalong lahat. Dahil sa may kaibigan po itong malaking tao na ang tawag doon kanila nanay ay Agta. Pero hindi po iyan ang ikinayaman nila lolo at lola, dahil ayaw rin niyang abusuhin iyon. Ang Agta po, sabi ng mama ko, ay isang uri daw po ito ng engkanto. Noon ay minsan na siyang naisama ng lolo ko sa tinatawag na pag-aalay. 7 klase ang inihahanda nilang pagkain sa tuwing gagawin nila ang pag-aalay, na ang bilang ay tag-7 rin. At nung minsan kaming magbakasyon sa probinsya, ay nakita ko pa nga yung ikinukwento sa akin ni mama na pinaglalagyan ng mga pagkain na iyon sa tuwing magbibigay ang lolo ko sa kanyang kaibigan. Isa itong malaking bilao. Pero nung maisama ang mama ko minsan nang mag-alay si lolo, ay hindi niya nakita yung sinasabing kaibigan ng lolo ko. Tanging bakas lang ng mga paa nito ang napansin niya. Si lolo lang ang may kakayahang makakita sa kaibigan nito. At sa tuwing kanya itong kinakausap, ay parang bumubulong lang si lolo, sabi ni mama, na nang minsan niya itong matsempuhan, ay hindi niya rin maintindihan yung mga sinasabi. Si Lolo Ute ay may kakayahan ding manggamot dahil sa kaibigan niya. Pero hindi niya pinagtuunan ng higit na pansin yung tungkol sa bagay na iyon. Kapag may nagpapagamot, ay tinutulungan man niya. Pero hindi niya pinangangalandakan yung kakayahan niyang iyon. Hindi siya nagpapapila sa bahay nila o kung ano paman. Sa lugar din nila mama, si Lolo Ote ang nagpakalat at nagumpisa nung langis na ginawa niya, na ang tawag kanila mama ay sinamak. Langis ito na mayroong iba't ibang uri ng halamang ugat. Mayroon din itong sangkap ng piling balat ng mga kahoy at marami pang iba na tanging si Lolo lang ang nakakaalam ng lahat ng mga sangkap na naroon. At epektibo yung nasabing langis na iyon sa iba't ibang uri ng sakit. At tulad po ng narinig ko dito sa inyong mga naibahagi ng kwento, ay kumukulo din po iyon kapag mayroong aswang. Minsan ay nagkayayaan sila lolo at ang kanyang mga kaibigan na dumayo ng sabong sa Karatig Bayan. Piyesta kasi doon, kung kaya hindi mawawala yung sabong. 5 dapat sila napupunta noon, pero kalaunan ay 3 lang silang natuloy dahil sa may mga mahalagang gawain yung 2 niyang kumpare, kung kaya hindi nakasama. Tulad ng inaasahan, ay marami ang mga dumayo din sa lugar, kung kaya napakaraming mga manok ang naroon na maaaring makalaban ng sa kanila. Silang 3 magkakaibigan
ay may kanya-kanyang dala na sariling manok. Nang nagkakasukatan na, ay may lumapit sa kanila na isang grupo ng mga lalaki na mananabong din at dala ang kanilang manok. Inilapag din nila yung kanilang mga manok at sinabing patas na patas umano yung kanilang manok ni Lolo para magsalpukan. Kumbaga sa Ingles pa, ay match na match yung kanilang mga manok. Pero nakaramdam kaagad si Lolo ng hindi maganda at sinabi niyang yung kanilang mga dalang manok ay parehas, na napansin niya at ng kanyang mga kaibigan na tila natigilan yung lalaki sa kanyang sinabi at para itong nabigla. Sinabi ng lalaki na parehas din naman yung manok nila. Napailing si Lolo at sinabing kung tatanggalin daw niya yung karga ng kanilang manok ay magtatarian raw agad sila. Nakita niyang nangiti yung lalaki at ipinagpilitan na parehas umano yung kanilang mga manok. Binigyan niya si Lolo ng magandang laban na magiging triple ang pusta nila kapag sila ay nanalo. Para lumaban lang ito. Kaya lalong lumakas ang kutob ni Lolo na hindi nga siya nagkakamali. May kargangang abilidad yung manok ng mga lalaki. Dahil sa sinabing iyon naman ng lalaki, kaya pinilit siya ng dalawa niyang kaibigan na kanila nang ilaban yung kanilang manok. Dahil sa pag nagkataon ay malaki ang kanilang maiuwing pera. Bukod sa kanyang mga kaibigan, ay hindi rin siya nilubaya ng lalaki at ng mga kasama nito. Kaya napilitan na rin si Lolo Ote. Kaya matapos matarian yung tatlo nilang dalang mga manok, ay ipinilan na ito na magkakasunod. Na nang mapasulyap siya sa lalaki, ay nakita niyang masayang masaya ito at nginitian pa si Lolo, na para bang sigurado na talaga ito sa kanilang pagkapanalo. Matapos ang tatlong laban ng mga manok, ay yung unang manok na nadala nila ang mapapalaban. Si Lolo Ote ang nagbitaw ng kanilang manok. Sa kabila naman ay yung lalaki. Sa unang salpukan pa lang, paglapag sa lupa ng manok ng kalaban, ay hindi na ito nakatayo pa. Tinamaan kaagad sa kilikili yung kanilang manok. At nang pupugin pa ito ng manok ni Lolo Ote, ay tuluyan ng lumuyloy ang ulo nito. Na nakita ni Lolo Ote yung matinding pagtataka sa mukha ng lalaki. Naisip ni Lolo na marahil ay hindi makapaniwala yung lalaki sa naging resulta ng kanilang laban. Pero ipinagpatuloy pa rin nila yung laban nung dalawang manok pa na natitira. At tulad dun sa nauna, ay ganun din ang sinapit nung dalawa pang manok ng kanilang kalaban. Kita ni Lolo yung pagkabigla sa mukha ng lalaki at ng mga kasama nito. Nahalata niyang hindi ito makapaniwala kung paanong natalo ang kanilang manok. Gayong kargado ang mga iyon. Ang hindi nila alam ay kinargahan na rin ni Lolo Ote yung kanilang mga manok para maging parehas lang yung laban. Pero hindi niya pa talaga nasisiguro yung kanilang pagkapanalo. Ngunit makaraan yung unang laban, ay alam na ni Lolo Ote na mas mabigat yung anting na kanyang ikinarga sa kanilang mga manok kaysa doon sa kanilang kalaban. Kaya yung natitirang dalawang laban ay panatag na siya at sigurado nang mananalo sila. Kanya pang tinanong yung lalaki at mga kasama nito
bago pa maglaban yung dalawa nilang natitirang manok. Kung kanila pang ipagpapatuloy, napapayag naman siya kung iaatras na ng mga ito. Pero masyado rin bilib yung lalaki sa abilidad na dala. Kaya ayon at natalo yung tatlo nilang manok. Pero may dalawa pang manok ang mga ito. Nananalo namang pareho matapos yung tatlong laban nila kanila lolo. Matapos na matanggalan na ng balahibo yung kanilang mga bihag, ay umalis na silang magkakaibigan. Pero laking gulat nila lolo nang may tumawag sa kanila at sinabing hintay. Paglingon nila ay nakita nila yung lalaki at mga kasama nito. Bit-bit din yung kanilang dalawang manok na nanalo, pati na rin yung kanilang mga bihag. Binati sila ng mga lalaki sa kanilang pagkakapanalo at niyaya sila na kung maaari ay mag-inuman. Pero dahil sa hindi naman umiinom si lolo, kaya tumanggi ito. Magiliw namang sinabi ng mga lalaki na wala namang problema dahil sa gusto lang daw nilang makipagkaibigan. Mabilis namang sumang-ayon yung dalawang kaibigan ni lolo, pagkat mga manginginom talaga ang mga ito. Noong huli ay wala nang nagawa pa si lolo, at naisip rin niyang mabuti na rin iyon na magkaroon sila ng mga kaibigan sa ibang bayan na katulad nila ay mga sabungero din, at baka makapagpalahian pa sila ng kanilang mga manok. Hindi naman kalayuan yung lugar na kanilang pinuntahan mula doon sa pinagdausan ng tupada. Pero medyo liblib yung lugar at paakyat sa bundok, na hindi naman naging problema iyon para kanila lolo, pagkat ganun din naman yung lugar nila. Nang dumating sila doon, ay agad nang inihanda ng mga lalaki yung lugar kung saan sila magiinuman. Kanila na rin ipinaasikaso yung nabihag nilang mga manok. Ibinibigay nila lolo yung kanilang mga nabihag, pero tumanggi ang mga ito at sinabing hindi daw nila maaatim na kainin yung kanilang alaga. Kung kaya, yung bihag na lang raw nila yung kanilang lulutuin. At iyon nga ang ginawa nilang pulutan. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-iinuman, ay may napansin si Lolo Ote. Naramdaman niyang tila uminit yung kanyang hita, kaya naging mapagmatsyag pa siya, dahil alam niyang yung kanyang lana ang siyang uminit na iyon sa kanyang hita na nasa kanyang bulsa. At nang kanya iyong dukutin, nang magpaalam na sandali sa kanilang makaharap, ay nakita niyang kumukulo iyon. Kaya hindi nagustuhan ni Lolo Ote yung sitwasyon na kanilang kinalalagyang magkakaibigan. Pagbalik niya doon sa inuman, ay pasimple niyang binulungan yung mga kaibigan tungkol sa kanyang natuklasan. Nasa lugar sila na pinamumugaran ng mga aswang. Nang igala ni Lolo Ote yung kanyang paningin, ay nakita niyang halos lahat ng tao ay naroon na sa kanila ang atensyon. At unti-unti nang naglalapitan yung iba. Nakinabahan na siya, pagkat tila napapalibutan na sila ng mga ito. Habang nagsasalita yung lalaki, ay pinutol iyon ni Lolo Ote. Sumabat siya at sinabing hindi daw nila maatim na kainin yung alaga nilang manok, pero maaatim ba raw nilang kumain ng tao matapos na tanggapin ang kanilang pakikipagkaibigan.
Natameme yung lalaki at natigilan. Nakita nila Lolo na napatayo yung ibang kasama nito na kanilang kaharap sa inuman, pero pinigilan ng lalaki. Napansin din nila yung ibang taong naroon sa kanilang paligid na unti-unti nang nagiging mabalasig yung kanilang mga pagmumuka, na yung iba pa nga ay naglabas na ng kanilang mga itak. Pagkukwento pa ni Lolo sa mama ko, noong mga oras daw na iyon ay naalala niya sila. Pagkatambong akala raw niya ay iyon na ang kanyang katapusan. Dahil sa dami ng mga aswang na naroon, kahit gaano pa kahusay yung kanyang abilidad, ay siguradong maibubuwal din siya. Pero hindi naman daw siya tuluyang nawala ng pag-asa, dahil naroon din naman yung kaibigan niyang Agta, at naisip niyang kung sakali man ay hahabol na lang siya ng tabla, na hindi siya papayag na walang maisama sa hukay. Inilabas ni Lolo yung kanyang pinakaiingat-ingatang tari at dahan-dahang tumayo. Sinabi niya na wag na raw nilang patagalin pa, at tinawag niya yung kanilang mga kaharap na kaibigan. Mapait na napangiti yung lalaki na tila napahiya, at kanyang sinaway ang mga kasama. Humingi din ito ng dispensa kanila Lolo, at sinabing hindi tama yung kanilang ginawang paraan ng pagtrato sa kanila bilang mga bisita. At iyan po, sir, yung kwento ng sabungero kong Lolo. Yung tari nga palang iyon ni Lolo ay mahiwaga, at alam ng aswang na sabungero kung gaano na karaming aswang ang napaslang noon, na nagpasalin-salin na iyon ng ilang henerasyon sa angkan nila Lolo. Kaya nabigla yung lalaki nang kanyang makita iyon, at nakilala niya si Lolo na mula pala sa mga mananarig na tirador ng aswang sa kanilang lugar. Gusto ko lang po ikwento yung mga naranasan ko sa aming probinsya. Ang una kong karanasan ay naganap nung kasalukuyan pa akong nag-aaral sa elementarya. Sa probinsya po kasi namin ay malayo ang paaralan. Talagang nagtsatsaga kami noon na maglakad araw-araw, lakad sa pagpasok, tapos ganun din sa pag-uwi. Kapag tag-init ay mas mainam pa para sa amin, dahil sanay naman kami sa init. Mas mahirap para sa amin kapag umuulan, dahil sa maputik ang daan at madulas. Naranasan ko nga noong pumasok ng paaralan na puno ng putik ang aking damit pagkat nadulas ako sa daan. Minsan, nang pauwi na ako galing sa paaralan, ay napagkatuan namin ng kaklase kong si Mina. Naggulatin at takutin yung isa pa naming kamag-aral na si Ruben. Kaya nagmadali kami at nagtago sa gilid ng daan. Medyo padilim na nung mga oras na iyon. At para mas lalo itong magulat at matakot, ay naisipan naming doon ito mismo tambangan sa may malaking puno ng balete na sinasabing mayroong nagpapakita. Makaraan ang ilang minuto naming paghihintay, ay natanaw na namin siyang paparating. Kaya naghanda na kami ni Mina. Nang malapit na ito sa puno ng balete,
at tatapat na sa amin, ay bigla na lang naramdaman kong parang namanhid ang buong katawan, na para bang nagtayuan yung aking mga buhok. Kakaiba po talaga yung pakiramdam na iyon, na nang mapalingon ako sa aming likuran, ay tila kami ni Mina ang nagulat sa aming nakita at agad na napatalon sabay takbo. Dahil kitang-kita namin ang isang tao na nasa aming likuran, na walang ulo at nakadamit pari ito nung sinaunang panahon. Pag-uwi ko sa bahay, pagkakita ng nanay ko sa akin, ay agad ako nitong tinanong kung ano raw ba ang nangyari sa akin at kung bakit putlang-putla ako. Sinabi ko sa kanya na aming nakita yung sinasabing pare na pugot ang ulo doon sa may palete. Bago kami maghapunan no gabing iyon, ay talaga namang inapoy na ako ng lagnat. Dahil na rin siguro sa matinding takot na aking naramdaman. Ang sunod ko namang naranasan ay nung makakita ako ng isang pares ng paa na katulad sa kalabaw. Yung paaralan kasi namin ay yari lang sa pawid, na yung ibabang bahagi ay kawayan na ipinakong palang. Kaya kapag may naglalakad sa gilid noon, ay makikita mong talaga. Malapit na kami noong magtanghalian. Tinatapos na lang namin yung ipinapakopya sa pisara nang mapasulyap ako sa aking gilid. Nang makita ko yung pares ng paa, lalo ba ko iyong ipinagtaka? Pagkat bakit dalawa lang ang inaasahan ko na makita, kung iyon man ay hayop, di sinsanay dalawang pares na mga paa. Kung kaya, kinilabutan ako. Tinawag ko pa nga noon ang pansin ni Mina at aking itinuro sa kanya yung nakita. Pero bigla na lang iyong nawala. Ngunit sigurado ako sa aking sarili na totoo ang nakita ko, na hindi iyon isang guni-guni lang. Kinahapunan, nung papauwi na kami, ay nararamdaman kong parang may sumusunod sa amin ni Mina. Pero ang hinala ko nung una ay baka isa lang sa mga kaklase namin na gustong manakot. Ganon kasi yung usong biruan sa amin noon. Pero habang tumatagal, ay iba na ang nararamdaman ko. Inuutoban na ako ng hindi maganda. At muli kong naramdaman na parang nagtayuan yung aking mga buhok. Kinilabutan ako. Di nagtagal, ay napatunayan ko na hindi nga isang guni-guni yung nakita ko doon sa aming paaralan. Dahil muli kong nakita sa may gilid namin yung pares ng paa na iyon na katulad sa kalabaw. At napasigaw na kami kapwa ni Mina nang makita naming hinawi nito yung makapal na halaman at bumungat sa amin yung itsura ng nilalang. Mayroon itong katawan ng tulad sa tao, pero ulo na ang kagaya sa kabayo. Na mali pala ako nang isipin kong paa iyon ng kalabaw. Dahil isa pala iyong tikbalang, sabi ng mga magulang ko. Napatakbo kami ni Mina noon sa sobrang takot. Pero hindi naman kami na sinundan pa ng tikbalang. Dahil siguradong madali niya kaming maaabutan.
Sabi ng tatay ko, nang akin iyong ikwento sa kanya, ay hindi naman nananakit ang mga ito. Mga mapagbiro lang, buting araw, at hindi kami nito iniligaw. Ang huling karanasan po na aking ibabahagi ay nung minsan akong sumama doon sa aming taniman. Wala kaming pasok noon sa paaralan, kaya naisipan kong sumama sa aking mga magulang. Habang yung iba ko namang kapatid ang siyang naiwan sa aming bahay. Nagbaon na kami noon ng aming pananghalian. Dahil malayo sa bahay yung aming taniman. Nung padilim na nung araw na iyon, habang naghahanda na ang mga magulang ko upang umuwi, ay naroon naman ako sa labas nung aming kubong pahingahan o yung tinatawag sa amin na payag. Nang makakita ako ng isang burador. Yan po ang tawag sa amin ng saranggola. Sa tuwa ko, dahil bihira akong makakita noon, ay tinawag ko pa sila nanay at tatay na gusto kong ipakita yung saranggola na nasa itaas ng payag namin. Si tatay lang ang lumabas noon dahil abala pa si nanay. Na nagulat pa ako nang pagtingala ni tatay ay sinabi niya sa aking pumasok na kaagad sa kubo na may pag-aalala sa boses niya. At nang makapasok na ako ay sinabi niyang hindi umano saranggola yung aking nakita, kundi isang wakwak. Iyan po yung tawag at uri ng aswang na mayroon sa amin. Nakita kong kinuha na kaagad ni tatay yung kanyang itak at hinugot iyon mula sa lalagyan nito. Ang problema ay walang pintuan yung payag na iyon, kaya nakaramdam ako ng matinding takot. Naisip ko kasi na baka pasukin kami ng aswang. At di nga nagtagal ay nakarinig kami na mayroong dumapo na parang isang malaking ibon doon sa may puno na malapit sa aming payag. Sumigaw kaagad ang tatay ko noon at sinabing hindi kami natatakot sa kanya. Binalaan din ito ni tatay at sinabihang subukan lang umano nito pumasok nang malaman niya at makita ang hinahanap. Kasabay ng pagsigaw na yun ni tatay ay naririnig naming patuloy lang itong humuhuni sa labas. Pero sa kabilang direksyon ng gagaling yung tunog. Na ang iniisip namin ay dapat dun sa puno kung saan yun tumapo. Pero sabi ni tatay ay mapanlin lang daw talaga ang mga ito. Maya-maya ay isang malakas na tunog ang aming narinig. Nahalata mong mayroong tumalon. Kaya naisip naming nanaog na iyon at wala na doon sa may puno. At nakarinig kami ng isang malakas at nakakakilabot na pag-atungal ng katulad sa isang mabangis na hayop. Nabigla iyong nasundan ng mga ingay na mayahalin tulad sa dalawang malalaking hayop na nag-aaway. At nang silipin namin iyon, ay nakita kong muli yung pares ng mga paa. At nang iangat ko yung aking pagkakatitig doon, ay hindi nga ako nagkamali. Naroon yung tikbalang. At nasaksihan namin kung paano sila magpambuno ng wakwak na nagsitalsikan at umangat sa hangin yung mga alikabok. Hindi kami makapaniwala ng mga magulang ko na makakasaksi kami ng ganong uri ng tagpo.
Hindi nagtagal yung sagupaan na iyon na napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap ay naglaho yung aswang na parang bula at hindi kinaya yung lakas ng tikbalang. Simula po noon ay lagi ko nang nararamdaman yung tikbalang na umaali-aligid sa akin. Wala naman akong lakas ng loob na harapin dahil natatakot pa rin ako. Hinayaan ko lang siya. Tutal naman ay wala naman itong ginagawang masama sa akin. Minsan ay nararamdaman ko pa nga na nagpapapansin din ito. Naggumagawa ng iba't ibang kaparaanan upang makapagparamdam. Natigil lang iyon nung magpa-Maynila na ako. Nung nasa Maynila ako, kapag may pagkakataon na aking nakakausap ang mga magulang, ay tinatanong ko sila kung nagpaparamdam pa ba yung tikbalang. Sabi nila sa akin ay hindi na. At nang bumalik ako sa amin para magbakasyon, ay 2 na ang aking anak at kasama ko noon ang aking asawa. Hindi ko na nga ito naramdaman pa. Kaya napapaisip ako pagka minsan kung nasaan na kaya ito o kung buhay pa. Kahit paano po kasi ay nakakamiss din at naaalala ko siya, lalong-lalo na yung ginawa niyang pagtatanggol sa amin nung gabing iyon nang puntiryahin kami ng wakwak. Ito ay nangyari sa aming probinsya. Hindi ko personal na karanasan ito, kundi sa pinsan ko at ng kanyang mag-anak. Siguro ay 7 taon ang tanda niya sa akin. Kaya nang mabalitaan namin ito, ay nagbibinata pa lang ako noon. Samantalang siya naman ay pamilyado na. Sa probinsya namin ay may ilan ng mga pangyayari tungkol sa mga aswang. Pero pawang mga kwento lang noon ang nakakarating sa amin. Wala kaming personal na karanasan dahil sa nasa Maynila naman kami. Ayon sa kwento ng pinsan ko, ipinagbubuntis ng kanyang asawa noon yung ikalawa nilang anak. At kabi-kabila ang trabaho na sinasamahan niya. Sa lupa lang rin kasi ang pangunay niyang pinagkakakitaan. Pero marunong din siya magkarpintero. At di hamak na mas kumikita siya sa gawaing iyon. Kaya madalas siyang wala sa kanila at kadalasan ay gabi na kapag nakakauwi. Minsan pagdating niya ng kanilang bahay ay sinabi sa kanya ng asawa na may nararamdaman itong umaali-aligid sa kanilang bahay at hindi maganda ang kutob nito tungkol doon. Hindi naman gaanong binigyan ni Ben ng atensyon yung sinabi ng kanyang asawa. Naisip niya kasing baka mga taong labas lamang ang mga iyon. Dahil ng mga panahong iyon ay nauso na rin sa kanilang probinsya yung mga NPA. Nakadalasang lumalakad ang mga ito kung kailan gabi at nagbabaybay sila na kung minsan ay nakikitulog pa. Minsan na rin kasing natulugan ang bahay ng isa niyang kaibigan kung kaya't alam niya. At dahil sa iyon nga ang naisip ni Ben na marahil sila lang yung nararamdaman ng kanyang asawa na umaali-aligid, kung kaya nagpatuloy pa siya sa kanyang pagtatrabaho sa kanilang karatig bayan. Nangihinayang kasi siya sa maaari niyang kitain sa pagkakarpintero at ginagawa niya rin iyon bilang paghahanda
sa nalalapit na panganganak ng kanyang asawa. Lumipas pa ang ilang gabi at nagpatuloy din yung sinasabi ng kanyang asawa na umaali-aligid sa kanilang bahay. Kaya kinausap siya ng kanyang asawa na kung maaari ay doon na muna sila sa kanyang mga magulang. Hindi naman pumayag si Ben dahil may sama siya ng loob sa mga ito. Kaya sinabi niyang hindi na muna siya magtatrabaho. Tutal naman daw ay may naipon na sila kahit paano. Naisip rin niyang mas mahalaga para sa kanya ang kanyang mag-ina. Ang pangalawa nilang anak kasi noon ay mag-4 na taon pa lang. Kaya walang makatulong ang kanyang asawa at naisip niyang mahihirapan talaga ito kung walang kasama sa bahay. Isang gabi, nung nagpapahinga na sila, ay nakita niyang napasenyas ang asawa niya sa kanya, na ipinapahiwatig nito na nariyan na yung sinasabi niyang umaali-aligid sa kanilang bahay. Kaya napakunot noon naman itong si Ben dahil sa wala naman siyang nararamdaman o di kaya ay naririnig. Pero pinagtiwalaan niya yung sinabi ng kanyang asawa. Hinugot niya yung itak na kanyang itinabi sa gilid ng dingding. Simula kasi nung magsumbong ang kanyang asawa ay inilagay na niya ang kanyang itak sa loob ng kanilang kwarto. Nakiramdam si Ben, kapwa sila tahimik ni Beth na kanyang asawa. At sa unang pagkakataon ay naramdaman nga ni Ben na mayroong nasa labas ng kanilang bahay. Tama nga ang sinasabi ni Beth at hindi iyon NPA tulad ng iniisip niya. Pagkat parang nag-iisa lang ito at lumilika pa ng kakaibang tunog, humahangos ito na tulad ng isang hayop. Kaya naramdaman niyang nagtayuan yung balahibo niya sa katawan. Naisip niya na baka aswang yung umaali-aligid na iyon sa kanilang bahay. At ang mag-ina niya talaga ang siyang pakay nito. Sinabi niya kay Beth na huwag aalis. Nilakasan na ni Ben ang kanyang loob at kanyang lalabasin ito. Naisip niya rin kasing hindi dapat na makapagpatuloy yung aswang sa mga ginagawa nito. Dahan-dahan niyang binuksan yung kanilang pinto. Matinding kaba din ang naramdaman niya noon. Dahil ni minsan ay hindi pa niya naranasan na makaharap ang isang aswang sa buong buhay niya. Pero kailangan niyang maging matapang para sa kanyang mag-anak. Maingat siyang naglakad sa gilid ng kanilang bahay. Muli niyang narinig yung paghangos ng nilalang. Pagsilip ni Ben ay nakita niya na bagya pa itong nakayuko na tila may sinisilip. Mabilis niyang binawi ang kanyang tingin doon at naisandal ang kanyang ulo sa dingding. Umusal siya ng panalangin at bumuelo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak. At nang susugurin na niya ito, ay nagulat si Ben ng isang malaking baboy na may mapupulang mga mata ang sumalubok sa kanya. Na sa lakas ng puwersa noon ay natumba siya sa lupa at mabilis siyang kinubabawan nito. Kanyang pilit na ipinasok ang hawak na itak sa pagitan nila ng malaking baboy.
at saka ibinaon yung itak sa dibdib nito. Na naramdaman niya kaagad yung mainit na dugo nitong tumulo sa kanya. Nang umalis na ito mula sa pagkakakubabaw sa kanya, ay nakakuha si Ben ng isa pang pagkakataon. At kanyang tinaga iyon na tinamaan naman sa likod. Kumaripas iyon ng takbo palayo sa kanya. At nakita niyang mabilis na iyong tumakas. Kanya pa sana iyong hahabulin, pero hindi na niya iyon natanaw pa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ng kanyang mag-anak, ay narinig niya ang boses ng isa naming pinsan na si Minong. Nang makapasok na ito sa kanilang bahay, ay agad nito ikinuwento sa kanila na mayroon umano isang nakahubad na lalaki na natagpo ang patay malapit sa batis. Na ang batis na tinutukoy nito ay mga 80 metros lang ang layo mula kanila Ben. Nagkatinginan si Ben at asawa niyang si Beth nang kanilang marinig iyon, na ang paraan ng kanilang pagtititigan ay para bang nagkaunawaan na sila. Nagmaang-maangan si Ben at tinanong yung pinsa namin kung ano nangyari at ano ang ikinamatay ng lalaki. Hindi nila ikinuwento kay Mino ang tungkol sa nangyari noong nagdaang gabi. Kahit pa nga baboy ang kanyang nakainkwentro. Paliwanag ni Mino ay may mga sugat umano yung lalaki. May tama sa likod ng taga at may tusok pa sa dibdib. Nang kanilang marinig ng mag-asawa yung sinabing iyon ng pinsan naming si Mino, ay lalong tumibay yung paniniwala ni Ben na iyon yung baboy na kanyang nakasagupa noong nagdaang gabi. Noong mismong oras din na iyon, bagaman mahirap paniwalaan, ay napatunayan ni Ben at ng kanyang asawa na totoo nga ang mga aswang at may kakayahan silang magpalit ng anyo, na kaya nilang gayahin yung mga karaniwang hayop para ikubli yung kanilang mga sarili. Ang akala ng pinsan kong si Ben ay mapapayapa na sila ng kanyang mag-anak dahil sa napatay na niya yung aswang na gumagambala sa kanila. Pero kabaliktaran sa inaasahan niya ang nangyari. Pagkat makalipas lang ang 2 gabi, ay may nagparamdam na muli sa kanila. At sa pagkakataong iyon, ay hindi lang isa ang naramdaman nilang mag-asawa na nasa labas ng kanilang bahay, kundi 2, at tila galit na galit ang mga ito, na nang subukang silipin ni Ben mula sa maliit na butas doon sa kanilang dingding, ay hindi niya makita isa man sa kanila. Naluba niya iyong ipinagtaka, sapagkat patuloy niyang naririnig at nararamdaman ang nililikang tunog ng mga ito. Kaya hindi siya lumabas ng kanilang bahay dahil naisip niyang lubhang mapanganib at wala siyang kalaban-laban, pagkat hindi niya sila nakikita. Maraan siyang lumabas ng kanilang kwarto at isiniguradong nakasarang mabuti yung mga pinto at bintana. Naisip niya kasing ligtas sila, wag lang makapasok ang mga ito sa loob ng kanilang pamamahay. Pero nang pabalik pa lamang siya sa kanilang silid, ay narinig na niya yung mga pagkalabog. Ganon din
Yung mga pagkaluskos na tila ba nagpipilit ng pumasok ang mga ito. Kaya gamit ang cellphone ay humingi na sila ng tulong sa iba nilang kaanak na naroon sa malapit, partikular na si Mino. Kinabahan na silang mag-asawa dahil sa talagang agresibo ang mga ito. Kung minsan ay kanilang nararamdamang mayroong nasa bubong, kung minsan naman ay sunod-sunod na pagkalabog ang naririnig nila sa kanilang pintuan. Nung huli ay narinig na nilang may bahagi na ng kanilang dingding ang natuklap. Makaraan pa ang ilang sandali ay narinig na nila yung boses ni Mino at kasama nito ang iba pa nilang mga pinsan at tiyuhin. Nasabi pa nila pagpasok nila ng bakuran ay may biglang lumipad na dalawang malalaking ibon. Nang mag-usisa sila Mino kanila Ben ay hindi pa rin siya umamin. Wala siyang ibang ibinigay na maaring dahilan kung bakit sila ginagambala ng aswang, maliban sa pagdadalang tao ni Ben. Pero yung tungkol sa aswang na kanyang napatay ay hindi siya nagbanggit ng kahit na isa tungkol doon. Pero malakas ang kutob niya na maaaring kaanak nung namatay yung sunod na bumisita sa kanila. Dahil nabalitaan nila Ben na nung dumating yung mga kaanak ng aswang na kanyang napatay ay wala man lang ni isang tumangis at ipinahinto pa ang investigasyon at sinabing wala silang balak na magreklamo at magsampa ng demanda. Pinakiusapan na lang ni Ben yung ilang kaanak na samahan sila sa kanilang bahay hanggang sa makapanganak si Ben. Pero nung huli ay nagpasya na lang siya na lumipat para wala na rin siyang maabala pa at madamay na kaanak. Nangyari po ito nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo, dekada 90. Sa isang state university ako nag-aaral noong mga panahong iyon. Nasa second year ako nang maimbitahan ng dati kong kaklase sa elementary na doon din nag-aaral sa isang meeting. Madalas kasi kami noong magkita sa labas ng school, doon sa may isang tindahan tuwing ROTC namin. Sa pangungulit niya sa akin ay pinagbigyan ko siya. Yung napapabalita ngayon tungkol sa mga NPA ay totoo po yan. Dati pa ay alam na namin na may mga NPA sa loob ng campus na siyang nagre-recruit. Napasali ako noon sa isang kilalang political group sa aming paaralan. Tulad nung kaklase ko dati sa elementarya, ay naging aktivista din ako sa madaling salita. Kapag mga ganong edad kasi, akala mo ay marami ka nang nalalaman. Pero ang katunayan ay madali ka pa ring mapaniwala sa mga bagay na hindi naman pala totoo. Maganda lang pakinggan yung mga sinasabi nila sa salita, pero pagdating sa gawa ay kabaliktaran ang makikita mo. At sa totoo lang, napansin ko rin na hindi iyon ang solusyon para mabago ang sistema dito sa ating bansa. Para sa akin, hanggat nariyan yung mga mapagsamantalang mayayaman at politiko, mananatiling lugmok ang bansa natin. Marami kasi yung tinatawag
na mga nagdadamit lupa, lalong-lalo na yung mga nakaupo sa gobyerno, na kapag may kamera ay talaga namang magaganda ang lumalabas sa mga bibig nila. Pero kabaligtaran ang mga ginagawa, nakaw dito at nakaw doon. Mabuti-buti nga ngayon kahit paano ay nabawasan. Pero nariyan pa rin sila at patuloy na sinisira ang magandang ginagawa ng gobyerno, lalo na yung nasa oposisyon ngayon. Wala nang ginawa ang mga yan na maganda kahit dati pa. Pasensya na po kung medyo lumayo yung aking kwento. Nadadala lang kasi ako sa nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot po kasing isipin. Balik po tayo sa talagang paksa ng aking kwento. Nung napasama ako sa nabanggit kong grupo, ay lumalahok na rin ako noon sa mga rally. Na kapag aking naalala ngayon, ay natatawa na lang ako sa aking sarili. Nagamit lang ako. At ang malaking pagkakamali ko ay nagpagamit naman ako. Dahil sa mga ganong aktibidad ko ay napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Kaya yung kurso kong 4 na taon ay umabot ng 6. Buti na nga lang rin at matapos ang 2 taong halos wala nangyari sa buhay ko, ay nakapag-isip-isip ako at nakabalikwas pa. Minsan ay nakasama ako doon sa bundok, na wala akong kamalay-malay na isang hakbang na lang pala at magiging NPA na ako. Habang tinatahak namin yung daan paakyat sa bundok, ay kinukutuban na ako noon ng hindi maganda. Parang ramdam ko talaga sa aking sarili na mayroong mangyayaring masama. Nung nasa kalagitnaan na kami ng bundok, ay may nararamdaman akong parang may sumusunod sa amin. Kasalukuyan na noong kumakalat yung dilim. Kaya nga yung mga kasama namin ay nagsindi na ng pang-ilaw sa daan. Mga ilang minuto pang lakaran at di nagtagal ay may natanaw na akong isang bahay. Ang buong akala ko ay doon na ang aming destinasyon, pero hindi pa pala. Narinig kong tinawag nung isa naming kasama yung tao sa loob. Maya-maya ay lumabas ito. Nagmagandang gabi kami sa kanya. Pinatuloy naman niya kami at naglabas ito ng isang pitsil ng tubig na may kasamang isang bandihadong kamote. Narinig kong sinabi pa niya sa amin na amin na lang daw pagdamutan niyon, dahil sa iyon lang yung kanyang hapunan. Nagpasalamat naman kaagad yung kasama namin, na naisip ko pa nga noon na parang hindi sila marunong mahiya. Kaya nagsalita ako at sinabing dapat ay hindi na siya nag-abala pa. May edad na yung matanda. Sa tansya ko ay mahigit 60 anyos na ito, na kung iisipin pa nga ay parang wala na itong kakayahan na magtrabaho pa at humanap ng ikabubuhay. Nakaramdam ako nun ng awa para sa matanda. Habang abala silang kumakain ng kamote, ay naroon naman kami sa kabilang sulok ng matanda. Nalaman kong Kado ang tawag sa kanya, dahil Cardo ang tunay na pangalan nito. Solo na lang siya sa buhay dahil byudo na, at yung mga anak naman ay may kanya-kanya ng pamilya. Umaasa na lang ito sa pagtatanim-tanim at padala ng kanyang mga anak kapag naiisipan nila. Nasabi pa niya ay madalang pa umano sa patak ng ulan kung siya ay kanilang maalalang padalan.
Kaya sinabi ko kay Lolo Kado na sa susunod, pagbalik ko, ay dadalang ko siya ng mga pangangailangan niya. At dumukot ako ng pera sa bulsa. Inabutan ko siya ng 500 piso. Panay naman ang pasalamat niya sa akin dahil malaking tulong daw iyon. Sinabi ko naman na kanya na lang iyong pagpasensyahan. Pagkat konti lang rin ang pera kong dala. Nakangiti nitong sinabi sa akin na malaking halaga na umano iyon, kaya marami raw salamat. Nagtagal kami doon ng halos 2 oras bago ko narinig yung tumatayong pinaka-leader ng grupo namin. Naaalis na raw kami. Nagpaalam ako kay Lolo Kado at ipinaalala ko sa kanya na ako ay babalik para dun sa mga ipinangako ko sa kanya. Narinig ko naman itong pinaalalahanan akong mag-ingat. Ngumiti ako at nagpasalamat. Nung naglalakad na kami muli, tinanong ko yung isa naming kasama kung gaano pa kalayo yung aming lalakarin. Nangiti ito at sinabi sa aking malayo pa. Kaya napatigil akong sandali at napabuntong hininga dahil nararamdaman ko na yung pagod. Maya-maya pa, habang patuloy kaming naglalakad, ay muli ko na namang naramdaman yung tila sumusunod sa amin, na naging mapagmatsyag ako at hindi ko maiwasang sumulyap ng pasimple sa magkabilang gilid ko. Dahil para kami nitong pinagmamasdan habang sinusundan. Iyon talaga yung pakiramdam ko. Hanggang sa bigla na lang kaming nakarinig ng isang malakas na sigaw. Paglingon namin ay agad kaming napatakbo. Nakita namin yung isa naming kasama na nakahandusay na sa lupa at tuguan. Mabilis namin siyang pinuntahan at inalalayan. Ang sabi niya ay parang may kung anong puwersa ang humatak sa kanya at nahulog siya sa may gilid ng daan na siguro ang taas ay kulang-kulang 10 talampakan. Napansin ko kaagad yung malaking hiwa niya sa braso. Nasa halip na maawa at mag-alala, yung tumatayong leader ng grupo ay narinig kong tumawa pa ito at sinabing dala lang daw ng gutom yung kanyang mga sinasabi, na para sa kanya yung sugat na nasa braso ng kasama naming nahulog ay bunga lang ng kanyang pagkatumba at pagkahulog. Nasabi pa niya ay baka sumabit sa mga matutulis na sanga o kaya naman ay matatalim na bato. Pero para sa akin ay iba talaga yung hinala ko at pinaniniwalaan ko ito ng kanyang sabihin na bigla na lang siyang parang hinatak. Dahil hindi naman mahirap yung daan para matumba ka o kaya ay madulas at mahulog doon sa gilid ng daan. Isa pa ay may hawak pa itong pangilaw. Matapos na malapatan yung sugat nung kasama namin, ay nagpatuloy na kami uli sa paglakad. Hindi pa rin nawawala yung takot na nararamdaman ko. Ngunit hindi ako sigurado kung ano yung may gawa noon sa kasama namin. Ang nasa isip ko talaga noong mga oras na iyon ay isang mabangis na hayop. Isang hayop na maaring hindi pangkaraniwan. Iyon ang nasa isip ko. Pero hindi nagtagal ay naging malinaw na sa akin ang lahat. Dahil nakita namin sa unahan ang isang malaking baboy ramo at 2 malalaking aso.
na naglalaway pa ang mga ito. Nung mga oras na iyon, ay hindi ko pa talaga inakala na aswang ang mga iyon. Dahil sa walang-wala talaga sa isip ko ang tungkol sa mga aswang. Dahil sa ako nga ay skeptikal pagdating sa mga ganong paniniwala. At dahil na rin sa taglay kong kritikal na pag-iisip na hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang noon. Kaya medyo nakahinga pa nga ako ng maluwag dahil sa karaniwang hayop lang pala ang may gawa noon sa aming kasama, na hindi tulad sa una kong naisip na baka mapangis na uri ng hayop at hindi pangkaraniwan. Ang pagkakaintindi ko, malamang ay sinuwag siya ng malaking baboy ramo. Pero ang hindi ko alam ay mas delikado pa pala ang mga ito at lubhang mapanganib. Na nang may maramdaman kaming parang may mga nakasunod sa amin, ay agad kaming napalingon. At nakita namin sa gawin namin likuran ang ilang mga kalakihang may hawak ng mga matatalim na itak. Medyo naguluhan ako noong mga oras na iyon. Para bang hindi kaagad na iproseso ng utak ko kung ano pa yung nangyayari noong mga sandaling iyon. Nawala talaga akong ideya sa kung ano yung kinakarap namin noong puntong iyon. Nakakatakot yung kanilang mga itsura. Animo yung mga nakadroga na parang mga wala sa katinuan. At may napansin akong ipinagkakatulad nilang lahat. Mga nangingitim yung palibot ng kanilang mga mapupulong mata. Totoo po yan. Iyan ang una kong napansin sa mga lalaking nakita ko noong mga oras na iyon. At parang ang bilis ng kanilang paghinga. Nakita kong bumunot ng baril yung isang kasama namin at mabilis na pinutukan yung mga lalaki. Dahil nakita naming iniangat na nung isa yung kanyang hawak na itak. Napakabilis ng mga pangyayari na nakapagtatakang nang mapatingin ako doon sa mga hayop ay pasugod na rin ang mga ito sa amin. Sa tindi ng aking pagkataranta ay napatakbo ako at agad na napatalon sa gilid ng daan. Di ko na alintana pa kung gaano yung kataas o kung ano yung aking babagsakan. Basta ayokong makatay doon. Natakot talaga ako sa mga hawak nilang itak. Sa kabutihang palad ay hindi naman pala masyadong mataas iyon. At bigla na lang akong nagulat nang mayroong humawak sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Lolo Kado. Sinenyasan niya ako at sinabing huwag maingay. Halos silahin niya ako palayo doon. Narinig ko na lang yung nakakakilabot ng mga tinig ng pagsigaw ng mga kasama ko, na kahit hindi ko pa nakikita ay malinaw sa akin yung malagim na sinabit nila. Mga sigaw iyon ng palagoy na kapag iyong narinig ay ramdam mo yung sakit at takot. Grabing kaba yung naramdaman ko. Naisip ko kasi paano kung kanila kaming masundan. Sa kabutihang palad naman ay nasabit namin yung bahay ni Lolo Kado ng ligtas. At nalaman ko mula sa kanya na hindi mga pangkaraniwan yung mga hayop at taong aking nakita, kundi mga aswang. At siguradong wala umanong ititira ang mga iyon. Kaya mapalad daw ako dahil sa mabuti akong tao na nagpakita umano ako ng tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Na napaisip ako sa mga sinabing iyon ni Lolo Kado.
Dagdag pa niya, wag na raw akong umasa pa na may mabubuhay sa mga kasama ko. Kahit alam kong ligtas na ako ng mga oras na iyon, ay nararamdaman ko pa rin yung pangangatal ng aking katawan. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay sinamahan niya akong bumaba ng bundok. Didiretso raw siya sa bayan upang mamili gamit ang ibinigay kong pera. Tinandaan kong mabuti yung aming mga dinaanan dahil tutuparin ko pa rin yung pangako ko kay Lolo Kado. Bago kami naghiwalay ng kanya na akong pasakayin, ay muli akong nagpasalamat sa kanya pagkat utang ko ang aking buhay kay Lolo Kado. Ngumiti lang ito at sinabing huwag akong magbago, na aking ipagpatuloy yung kabutihan sa aking puso. Yung pangyayaring iyon kailanman ay hindi napabalita, kahit ano pang hanap ang gawin ko. Naisip kong kung sabagay, paano naman mapapabalita iyon? Kayong wala namang ibang naroon nung maganap yung nakakakilapot na pangyayaring iyon, maliban sa amin ni Lolo Kado at ng mga aswang. Pero sigurado akong may mga magulang at asawa na naghahanap sa kanilang kaanak na hindi na nakabalik pa sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na muling bisitahin si Lolo Kado sa bahay nito. Hindi naman ako nahihirapan na tuntuning muli iyon, dahil sa halos wala namang ipinagbago. May saya akong naramdaman habang papalapit sa kubo ni Lolo Kado. Nakita kong nakabukas ang pinto. Naisip kong siguradong magugulat siya kapag kanya akong nakita. Pero ako ang nagulat nang bumungad sa akin yung mga lalaking nakita ko nung gabi mangyari yon sa amin. At kaharap ni Lolo Kado ang mga ito doon sa kanyang mesa. Na halos magkakasabay pa silang napalingon sa akin nang kanila akong mapansin. Nakaramdam akong bigla ng matinding takot at medyo naguluhan pa. Sinabi ni Lolo Kado sa akin na huwag akong matakot at kanya akong sinenyasan na pumasok. Halos hindi ko maiakbang yung aking mga paa palapit sa kanila. Pagkaupo ko ay nagkwento si Lolo Kado at mga kasama nito. Doon ko nalaman na ang kanila palang mismong pinuno ay si Lolo Kado. At ginawa raw nila iyon dahil sa hindi na nila masikmura pa ang maraming panlulokong ginagawa ng mga ito sa kanila. Tulad ng ipinangako ko kay Lolo, ay inabot ko sa kanya yung aking mga dala. Ganon din yung pera. Pero kanyang tinanggihan yung pera dahil sa hindi umano niya talaga kailangan niyon. Ayos na raw sa kanya yung mga bagay na dinala ko. Kahit paano, ay marami raw siyang maaalala sa akin. Na nakangiti ito habang sinasabi sa akin iyon. Sa totoo lang, noong mga sandaling iyon, ay natatakot pa rin ako na baka ako naman ang kainin nila. Pero sinigurado naman sa akin ni Lolo Kado na hindi nila magagawa yon sa isang katulad ko. At kaya pala niya nasabi na hindi niya kailangan yung pera ay dahil sa mayaman pala talaga sila kung tutusin. Sapagkat na kanya akong isama sa kanyang silid at ipakita niya sa akin yung isang baol na hinugot niya mula sa ilalim ng papag na kanyang tinutulugan. Ay nakakita ako sa unang pagkakataon sa buong buhay ko ng mga gintong barya at bala ng ginto na kanya pa akong binigyan ng isang gold coin. Kaya lang sa kasamang palad
ay aking naiwala iyon. Ito po ay naganap. May 3 dekada na ang nakakalipas. Sa probinsya pa po kami naninirahan nung mga panahong iyon. Simple lang ang aming pamumuhay. Mayroong lupang sinasaka yung aming mga magulang at 5 kami na magkakapatid. Ako ay pangalawa sa amin. Kaya kaming 2 ng panganay naming kapatid ang katukatulong nila sa mga gawain. Marami na pong mga kababalagang nangyari sa aming lugar. Nariyan yung isang anak ng aming kababaryo na bigla na lang sumakit ang tiyan noong gabi. At kinaumagahan ay natagpuan na lang nilang patay na. May mga usap-usapan din noon sa aming lugar tungkol sa isang mag-anak na aswang na nang mabisto nang minsang pasukin ang isang bahay dun sa amin ay bigla na lang umalis at hindi na nagbalik pa. Pero hindi ko makakalimutan yung pangyayari nung taon na iyon. Nagkaroon po kasi ng isang malakas na bagyo. At kung di po ako nagkakamali, ay Uring ang pangalan noon. Marami po ang mga namatay noon. At marami ring ari-arian ang nasalanta. Kahit na ang mag-anak namin ay hindi nakaligtas sa lupit ng bagyong iyon. Nasira ang aming mga pananim na ang tanging nakaligtas lamang ay yung mga tanim namin na hindi gaanong tumataas mula sa lupa. Buti na nga lang at may imbak kaming palay noong mga panahong iyon. Kung kaya hindi kami nagutuman. Pero yung mga alaga naming hayop, halos lahat ay naapektuhan. Lalong-lalo na yung mga alaga naming pato at manok. Naubos talagang lahat nang lumaki ang tubig at umapaw iyon sa maliit na batis sa tabi ng aming bahay. Tulad namin, marami sa aming mga kababaryo ang lubaring naapektuhan nung kalamidad. Maging sa mga karatig bayan namin na natatandaan kong marami pa nga ang nawalan ng mga tirahan at napilitang magsilikas. May dumating sa bahay namin na isang mag-anak noon. Nakiusap sila kay tatay na kung maaari daw silang makituloy sa amin pagkat nasira yung kanilang bahay at wala silang anumang naisalba. At dahil sa kagustuhan ng aming tatay na makatulong, kung kaya agad naman silang pinatuloy. Inilagay kasi ni tatay yung kanyang sarili sa kanilang sitwasyon, kaya hindi naging mahirap para sa kanya na pagbigyan ang mag-anak na iyon upang kupkupin ng ilang araw. Pero ang hindi namin alam na yung ipinakitang kabutihan na iyon ni tatay para sa kanyang kapwa ang siya pa palang magdadala sa amin sa kapamakan. Doon sila pinatuloy ni tatay sa aming imbakan dahil sa hindi rin naman kalakihan ang aming bahay. Kapag kakain na ay amin na lang silang sinasabihan, pero hindi naman sumasabay sa pagkain ang mga ito. Ang totoo, ni minsan ay hindi sila kumain doon sa amin. Kaya nagtaka kami nila kuya kung saan sila kumukuha ng pagkain. Sinabi ni tatay na nagpaalam daw ang mga ito sa kanya
na kung maaari ay kukuha na lang sila sa mga natitira naming mga pananim. Pero ang isa pang ipinagtataka ko, kahit isang beses ay hindi ko rin nakitang umusok yung kamalig bilang palatandaan at katunayan na nagluto sila. Isang gabi, habang nagpapahinga na kaming magkakapatid, ay bigla na lang akong nagising dahil sa narinig kong nakakakilabot na paghangos. Isa iyong tinig na tila humihingal. Kaya ginising ko si kuya para magkasama naming tingnan kung ano iyon. Pero sa halip na bigyan pansin yung aking mga sinabi, ay bumalik ito sa pagtulog. Pero naging makulit ako at muli ko siyang ginising. Sinabi kong kanyang pakinggan na mabuti yung tinig na aking naririnig. Nang ituon niya ang kanyang pansin doon, ay napabangon na kagad ito. At nabakas ko kaagad sa kanyang mukha yung matinding pag-aalala. Sinabi niya sa aking mayroong aswang, na nang aking marinig iyon ay talaga namang kinilabutan ako. Madali niyang kinapa yung posporo at sinindihan yung lampara, na nang magliwanag iyon ay pareho kaming napasigaw dahil sa matinding pagkagulat. Nang makita namin ang isang aswang na naroon na sa may bintana, mabilis kaming lumabas ng kwarto habang patuloy pa rin na sumisigaw at ginigising ang iba pa naming mga kasama sa bahay. Dumiretso kami sa may hapagkainan kung saan naroon yung haligi na pinagsasabitan ng mga itak. Mabilis kaming dumampot ng tag-isa ng kuya ko. At nang pabalik na kami sa silid, ay amin ang nakasalubong sila nanay at tatay. Pero nagtaka naman ako kung bakit ni isa sa mag-anak na nakituloy sa amin ay walang nagpunta para makiusyoso man lang. At nagimbal kami nang pagpasok namin sa silid ay wala na yung isa naming kapatid na siyang kasama naming matulog doon. Mabilis kaming lumabas ng bahay para hanapin ito, pero hindi talaga namin makita. At tuluyan na kaming nanlumo nang malaman naming wala na rin yung mag-anak sa maliit na kubo. Nakinabahan na ako ng todo, pero pilit ko pa rin sinasabi sa aking sarili na sana ay hindi totoo kung ano man yung masamang kutob ko. Pero inabutan na kami ng umaga sa kapahanap, ay hindi na talaga namin ito natagpuan pa. Nanunguli ay talagang tinanggap na lang namin sa aming mga sarili na wala na yung aming kapatid. Nagbalik sa alaala ko yung sandali na nakita namin ni kuya yung aswang sa may bintana. Nakakakilabot yung tagpong iyon na napapapikit na lang ako dahil sa ayaw ko na talagang maalala pa. At doon ko pa lang rin napagtagpi-tagpi ang mga bagay na aking nasaksihan nung naroon pa ang mga ito sa amin. Sa isang banda ay sinisisi ko ang aking sarili kung bakit hindi ko kaagad natunugan na aswang ang pamilyang iyon. Nang tumigil na kasi ang ulan, ay nakita ko ang dalawang anak ng mag-asawa na parehong may bitbit na mga patay na manok. Hindi nga lang ako sigurado
kung ilang araw nang patay ang mga iyon dulot ng bagyo. Pero akin lang ipinagwalang bahala iyon, na ang trahedya pa lang parating sa amin ay hindi dulot ng isang malakas na bagyo, kundi ng isang mag-anak na aswang na napakabigat sa aming kalooban. Pero kahit ano pang gawin namin, ay nangyari na ang nakakakilabot na pangyayaring iyon na namamanhid ang aking katawan pagka aking naiisip kung ano ang ginawa nila sa aming kapatid. At iyan po, Sir Pipi, ang karanasan kong hindi ko po makakalimutan, na sigurado kaming yung mag-anak na iyon ang kumuha at wala nang iba pa.